Huwag kang iimik, Emily. Huwag kang iimik kahit anong makita mo. Hanggang ngayon, rinig ko pa rin ang boses ko sa sarili ko nung gabing iyon. Mahina, pigil, halos hindi ko marinig sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Bandang 12:00 pasado na ng hating gabi nang bumaba ako mula sa airport van sa tapat ng bahay namin sa Bacoor, Cavite. Bitbit kong 2 maleta, isang hand carry, at ang pagod na ilang taon kong dinala mula sa pagiging OFW sa Dubai. Ang buong subdivision tahimik, yung tipong pati hangin parang naglalakad ng marahan para hindi makagising ng kapitbahay. Sa may poste sa kanto, nanginginig ang mapusyaw na ilaw. May amoy ng basang semento dahil umambon yata ilang oras bago ako dumating. Sa malayo, may isang asong tumahol. Tapos tumigil din agad na parang may napansing hindi niya maipaliwanag. At doon pa lang, may mali na akong naramdaman. Bukas ang ilaw sa sala. Hindi naman sa bawal, bahay namin iyon. Pero kilala ko ang asawa kong si Rico. Kuripot sa kuryente iyon. Yung tipong kahit iniwan ko lang ng 3 minuto ang electric fan sa kwarto, tatawagin niya pa ako para patayin. Kaya nang makita kong maliwanag ang sala, may gumapang ng malamig sa batok ko. Bago tayo tumuloy, kung gusto mo ng mga kwentong ganito, yung dahan-dahang bumubukas ang totoo habang humihigpit ang dibdib, mag-comment ka kung anong parte ang pinakaayaw mong maranasan sa isang relasyon. Ang pagsisinungaling ba? O yung unti-unti kang inaagawan ng lugar sa sarili mong buhay? At kung mahilig ka sa ganitong mga kwentong may lalim, pwede kang mag-subscribe. Pero ituloy na natin. Hindi ko agad ginamit ang susi ko. Ewan ko ba? Sa halip, marahan kong itinulak ang gate. Yung tunog ng bakal na dumudula sa semento, sobrang hina lang, pero sa tenga ko noon para yung sirena. Huminto ako sa may pinto. Doon ko narinig ang una. Tawa ng babae. Mahina lang, hindi malandi, hindi rin lasing. Normal na tawa, yung tawang kampante, yung tawang nagmumula sa taong pakiramdam niya, ligtas siya sa loob ng lugar. Parang may humawak sa sikmura ko at pinilipit iyon. Hindi pa rin ako umimik. Ipinasok ko ang susi ko sa pinto ng dahan-dahan. Nanginginig ang daliri ko pero hindi dahil sa takot nang. May halo iyong lamig ng airport, pagod ng biyahe, at pakiramdam na may mabigat nang bumabagsak sa loob ko kahit hindi ko pa nakikita ang buong eksena. Pagbukas ko, unang bumungad sa akin ang sala naming ilang taon kong pinundar. Yung abong sofa set na akong pumili online habang nakabreak sa staff housing. Yung center table na pinag-ipunan ko ng 3 buwan. Yung kurtinang kulay cream na pinagtalunan pa namin ni Rico dahil gusto niya mas madilim. At sa gitna ng pamilyar na lahat ng iyon, may isang pares ng takong na sapatos sa gilid ng carpet. Hindi iyon akin. Mula sa kusina, may mahinang kalansing ng baso. Tapos lumabas siya. Si Rico. Naka-white sando at shorts, hawak ang pitchel ng tubig, at ang mukha niya, iyon ang una kong hindi malilimutan. Hindi yung guilty agad, hindi yung takot, kundi yung nabigla dahil hindi niya inaasahan na ngayong gabi ako darating. Emily? Iyon lang ang nasabi niya. Sa likod niya, may babaeng lumabas mula sa may dining area. Mahaba ang buhok, nakasuot ng oversized t-shirt na hindi sa kanya. Hindi ko na kailangang itanong kanino galing iyon. Nakapaa siya. Hawak niyang cellphone niya na parang gusto niyang itago ang sarili niya dun sa simpleng pagyakap doon. Nagtinginan kami. May mga sandaling kahit 1 segundo lang, pakiramdam mo mas mahaba pa yon kesa ilang taon. Iyon ang gabing iyon. Akala ko sisigaw ako. Akala ko ihahagis ko ang bag ko. Akala ko lalapit ako at sasampalin ko silang dalawa. Lahat ng eksenam na panood ko sa pelikula sumalit sa isip ko, pero wala ni isa sa mga iyon ang ginawa ko. Sa halip, tumingin ako sa paligid. May 2 mug sa mesa. May isang plato ng pansit canton sa kitchen counter, kalahati pa. May floral na hair clip nang nakapatong sa remote ng TV. At sa gilid ng center table,
may isang envelope ng bangko. Nakasulat ang pangalan ko, Emily Salazar. Bukas na. Doon ako lalong hindi nakahinga ng maayos. Hindi dahil sa nakita kong may babae sa bahay namin. Masakit ngayon, oo. Pero sa gabing iyon, may isa pang bagay na biglang tumayo sa isip ko na parang karayom. Bakit binuksan ang sulat na para sa akin? Emily, makinig ko muna, sabi ni Rico, pero mahina. Hindi yung lalaking handang ipaglaban ng paliwanag niya. Yung lalaking nag-iisip pa kung aling kasinumalingan ng unang ilalabas. Tumingin ako sa babae. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya umaalis. May klase ng kapal ng mukha ang katahimikan niya. Yung katahimikang hindi na bago sa lugar. Anong oras pa flight mo? Iyon ang tanong ni Rico. Napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil natatawa ko, kundi doon ko tuluyang naunawaan na hindi aksidente ang nadatnan ko. Kung ang una niyang tanong ay hindi, okay ka ba? O paano ka nakauwi? Kundi oras ng flight, ibig sabihin isang bagay lang ang iniisip niya. Mali ang timing ko. Hindi ako sumagot. Ibinaba ko ang maleta ko sa gilid ng pinto. Tinanggal ko ang sapatos ko. Dumiretso ako sa center table, kinuhang sobre at tinignan ng likod. Punit ito ng marahan, hindi pa dalus-dalus. Ibig sabihin, binuksan ito ng taong walang kaba. Taong kampanteng may karapatang buksan ang para sa akin. Binuksan mo ito? Tanong ko kay Rico. Akala ko kasi pangalan ko ang nakasulat. Mag-asawa tayo. Sagot niya agad, sabay kibit-balikat na parang iyon nang katapusan ng usapan. Mag-asawa tayo. Ilang taon ko ring ginawang sapat na dahilan ng mga salitang iyan para magtiis, para magpatawad, para ipagpaliban ng pagod, para paniwalain ng lahat ng ipinapadala ko buwan-buwan ay ligtas dahil iisa naman ang binubuo naming buhay. Pero may isang kakaibang bagay sa dibdib ng babae nung mga sandaling iyon. Nakasabit doon ang manipis na kwintas na pamilyar sa akin. Pumikit ako ng saglit. Regalo ko iyon kay Rico noong 2nd anniversary namin. Maliit na pilak na plate chain na may simpleng disenyo. Isang pares iyong binili ko. Isa para sa akin, isa para sa kanya. Yung nasa babae, hindi eksaktong pareho, pero halatang kaparehong set. Ibig sabihin, hindi ito one-night mistake. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng nadala. May panahon, may gamit, may pamilyar. Sa guest room ka natutulog? Tanong ko sa babae. Hindi siya sumagot. Si Rico ang sumalo. Emily, wag mo siyang kausapin. Napatingin ako sa kanya. Bakit? May pangalan ba siya o siya lang? Doon lang nagsalita ang babae, halos pabulhong. Mara. Simple lang, walang hiya, walang taas ng boses, pero may diin yung pangalan niya. Para bang matagal na niyang tinanggap na darating ang gabing ito at wala siyang balak umurong. Tumanggo ako. Okay. At iyon ang kinatakot nila. Hindi ang sigaw, hindi ang eksena, kundi ang okay ko. Dahil ang totoo, sa sandaling iyon, may dalawang Emily sa loob ko. Iyong babaeng gustong magbasag ng plato at maningil ng lahat ng gabing umiyak ako sa ibang bansa habang sinasabihan nilang, konti na lang makakauwi ka na. At yung isa pang Emily, iyong natutong magbilang ng resibo, mag-ingat ng screenshot, magtago ng kopya, at huwag gumawa ng hakbang hanggat hindi klaro ang buong laro. Tinignan ko ulit ang bangkong sobre. Sa itaas, may maliit na print. Important account update. Important account update. Nang gabing iyon, doon nagsimulang mabuo sa isip ko na baka hindi lang puso ko ang niloko nila. Baka may iba pa. Umakyat ako sa kwarto nang hindi sila tinitignan. Sa bawat hakbang ko sa hagdan, may tunog ang kahoy na dati kong namimiss habang nasa abroad. Pero ngayong naririnig ko ulit, para iyong pagbilang pababa ng isang desisyon na hindi na mababawi. Pagsilip ko sa master bedroom, may amoy ng pabangong hindi ko gamit. Matamis, mabigat.
At sa may dresser, may isa pang ebidensyang hindi ko inaasahan. Bukas ang drawer kung saan ko inilalagay ang mga lumang papeles. Hindi ko muna ginalaw. Umupo lang ako sa gilid ng kama naming matagal kong pinanaginipang balikan. Hindi ako umiyak agad. Kakaiba no? Akala ng maraming tao, iiyak ka kaagad kapag nahuli mo. Pero may mga sandaling mas malakas ang katahimikan kaysa luha. Iyong tipong alam mong umiyak ka man, wala nang mababago sa nakita mo. Mula sa baba, narinig ko ang mahinang pagtatalo nila. Akala mo bukas pa. Paano ko malalaman? Hindi ka kasi nag-delete. Pumikit ako. Hindi ako umimik. Pero kinaumagahan, may bumungad sa kanila na hindi nila kakayanin. Dahil habang iniisip nilang ang problema nila ay galit ko, hindi nila alam na mas delikado ang isang babaeng nasaktan na hindi sumigaw, kundi nagsimulang bilang. Bandang 5:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi dahil nakatulog ako ng mahimbing, kundi dahil hindi na talaga ako dinalaw ng tulog. Humiga lang ako sa gilid ng kama ng nakadilat, nakikinig sa halos wala ng tunog sa bahay. Paminsan-minsan, may maririnig akong yabag sa ibaba. Minsan, kalansing ng baso. Minsan, flush ng CR. Minsan, pintong marahang isinasara. Mga tunog na dati normal lang, pero noong gabing iyon, bawat isa parang may kasamang panghahamon. Madilim pa sa labas nang bumangon ako. Hindi ko binuksan agad ang ilaw. Sa manipis na pagitan ng kurtina, sumisingit pa lang ang mapusyaw na buhaw ng madaling araw. May amoy pa rin ng pabango ng ibang babae sa kwarto ko. Kwarto ko. Ilang taon kong pinag-ipunan ng bawat gamit doon, mula sa side table hanggang sa simpleng lampshade. At ngayon, may bakas ng ibang tao sa hangin mismo ng silid. Dumiretso ako sa dresser. Nandoon pa rin ang drawer na nakita kong bahagyang nakabukas kagabi. Nang hilahin ko iyon, unang tumambad sa akin ang mga lumang envelope, OR ng appliances, warranty cards, kopya ng titulo ng lupa ng lote ng mga magulang ko, at iyong clear book folder kung saan ko nilalagay ang mahahalagang papeles bago ako umalis ng bansa. May kakaibagad akong napansin. Hindi pare-pareho ang ayos. Hindi kayang ipaliwanag ng isang taong nagsasabing, naglinis lang ako, ang pagkaiba ng pagkakasingit ng papers doon. Matagal ko nang kilala ang sistema ko. Kahit walang label, alam ko kung alin ang una, alin ang nasa likod, alin ang duplicate. Kapag ikaw ang maraming taon na bantay sa bawat resibo, kabisado ng kamay mo ang pagkakasunod. May kulang. Hindi ko pa alam kung ano, pero may kulang. Huminga ako ng malalim at kinuha ang cellphone po. Isa-isa kong pinikturan ang laman ng drawer, ang ayos ng envelope, pati ang bank letter na dinala ko paakyat kagabi. Hindi iyon dahil sigurado na agad akong may kaso. Ginagawa ko lang ang natutunan ko sa ibang bansa. Kapag may kutob kang hindi tama, huwag ka munang makipagdebate. Mag-record ka muna ng totoo habang sariwa pa. Pagbaba ko, nasa kusina si Rico. Naka-polo shirt na siya, parang papasok. Nakahawak sa tasa ng kape. Yung mukha niya pilit kalmado. Yung tipong inansayo na sa utak ang sasabihin. Wala si Mara. Umalis na? Tanong ko. Hindi niya sinagot agad. Emily, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tumayo ako sa may dining area, hindi umupo. Nasaan siya? Pinauwi ko na. Tumanggo ako. Magaling. Parang gumaan ang loob niya sa sagot kong iyon, pero saglit lang, dahil inilapag ko sa mesa ang binuksan nilang sobre. Ano to? Letter lang naman sa account mo. Bakit bukas? Akala ko para sa bahay. Pangalan ko ang nakalagay. Mag-asawa tayo. Rico, huwag mo nang ulitin yan. Hindi yan sagot. Tumahimik siya. Sa labas, may dumaan na nagtitinda ng pandesal. Rinig ang boses na malayo pero malinaw. May isang tricycle ring huminto sa kabilang bahay. Sobrang ordinaryo ng umagang yun sa buong mundo. Pero sa loob ng kusinang yun, pakiramdam ko may nabibitak ng tahimik. Kinuha ko ang letter at binasa ko ng mabuti. Notice iyon tungkol sa account servicing details at tungkol sa bagong request history.
Hindi sapat ang impormasyon sa sulat para sabihin lahat, pero may isang linyang tumama agad sa akin. Recent in-branch profile update request has been processed. Napatingin ako kay Rico. Pumunta ka sa bangko? Hindi siya sumagot agad. Minsan. Para saan? May concern lang sa ATM mo dati, di ba? Wala akong ipinapagawa sa'yo. Emily, para rin naman sa atin yun. Doon ko naramdaman ang unang malinaw na pag-igting ng galit ko. Hindi sigaw, hindi luha, kundi yung matigas na paglamig ng loob kapag naaalala mong ilang beses kang nagpuyat para lang maipadala ang pera sa oras. Ilang buwan akong hindi bumili ng gusto ko. Ilang beses akong nagtipid sa kumakain para makadagdag sa pinapadala ko. Tapos ngayon, sa iisang pangungusap, ginawa niyang normal na bahagi ng atin ang paggalaw sa account ko. Nasaan yung authority? Tanong ko. Ano? Kung pumunta ka sa bangko para sa account ko, anong authority ang dala mo? Natahimik siya. At doon nagsimulang maglinaw ang lahat sa isip ko. May mga lumang pinirmahan akong authorization noon para sa ilang partikular na proseso habang nasa abroad ako. Utilities, parcel claim, at isang beses para sa replacement card inquiry kung sakaling malock. Limitado iyon, hindi blanket, hindi yun pahintulot para sa kahit ano. Alin ang ginamit mo? Tanong ko ulit. Emily, wag mong palakihin. Hindi ko napigilan ng mapakapit sa sandalan ng silya sa tigas ng pangako. Hindi ko pinapalaki, sinasabi mo sa akin. Pero hindi na siya sumagot, at sa katahimikang iyon, mas marami pa akong naintindihan kaysa sa anumang paliwanag na pwede niyang ibigay. Hindi na ako nagtagal. Umakyat ako, nagpalit ng damit, nag-ponytail, at inilabas ang maliit kong envelope pouch kung saan ko inilalagay ang passport, IDs at emergency cash. Nang pababa na ako, sakalang ulit siya nagsalita. Saan ka pupunta? Sa bangko. Hindi mo na kailangan ako na magpapaliwanag. Hindi na ikaw. Iyon lang ang sagot ko. Paglabas ko ng bahay, ibang init ng umaga sa Pilipinas ang sumalubong sa akin. Hindi pa mataas ang araw pero may lagkit na ang hangin. May mga kapitbahay nang nagwawalis sa tapat. May batang naka-uniform na hinihila ang nanay papuntang tindahan. May lalaki sa kanto na nakaupo sa motor at nanonood lang ng mga tao. Lahat normal, lahat pamilyar. At sa gitna ng sobrang normal na umagang iyon, pakiramdam ko ako lang ang may bitbit na isang bagsak na mundo. Una akong dumiretso sa bangko sa may Aguinaldo Highway branch kung saan madalas ko noong pinapadaan ang ilang transactions ko. Habang naghihintay ng bumasang pinto, 2 beses kong binasa ang sulat, 3 beses kong chinek ang cellphone ko kung kumpleto ang IDs at screenshots ko. Hindi ko alam kung anong eksaktong haharapin ko, pero may isang bagay akong malinaw na alam. Hindi ako makikipagtalo ng walang papel. Pagpasok ko, sumalubong ang malamig na aircon at yung amoy ng papel, tinta at lumang sahig na laging meron sa bangko. Maaga pa kaya kaunti pa lang ang tao. May isang matandang mag-asawa sa deposit counter. May isang lalaki sa customer service na hawak ang folder at mukhang inip. Pumila ako sa inquiry desk. Nang turno ko na, ngumiti ang babaeng teller. Ma'am, good morning. Good morning. Gusto ko sanang mag-inquire tungkol sa recent profile update request sa account ko. Tinignan niya ang letter saka ang ID ko. Nawala ang simpleng ngiti niya at napalitan ng profesional na pag-iingat. 1 moment lang po, ma'am. Dinala niya ako sa customer service desk. Doon ko unang napatunayan na tama ang kutob ko. May nalog ngang in-branch request sa account ko habang nasa abroad ako. At hindi ako ang pumirma roon ng personal. Hindi man ibinigay sa akin ang lahat agad dahil may protocol, sapat na ang ilang detalye para tumayo ang balahibo ko. May representative access inquiry, may iniharap na authorization, at may ginamit na specimen signature copy mula sa luma kong records. Ano pong exact transaction? Tanong ko. Ma'am, for some items, kailangan po naming dumaan sa formal dispute request bago namin ma-release ang details. Maingat na sagot ng customer service officer. Pero pwede po kayong mag-file today.
May kopya po ba kayo ng authority used? Hindi ko po mapiprint basta-basta ng walang request process. Pero yes ma'am, may attached documents sa log. Naramdaman kong nanlamig ang palad ko. Hindi ko agad alam kung uupo ba o lalakad. Hindi dahil nahihilo ako, kung hindi dahil sa bigat ng ibig sabihin noon. Habang nasa ibang bansa ako, may taong may lakas ng loob na dalhin ang pangalan ko, dalhin ang pirma kong luma, at gumalaw sa bangkong pinaghihirapan kong punuin. At mas masakit dahil hindi yun kayang gawin ng random na tao. Ginagawa lang iyon ng taong alam kung saan hahanapin ang papeles. At sa bahay ko lang naroon ang ganong detalye. Nag-file ako ng request. Isa-isa kong pinirmahan ng forms. Nagbigay ako ng travel proof, passport stamps, at dates ng stay ko abroad. Habang sinusulat ko ang timeline, may isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Kailan nagsimula? Hindi bakit, dahil alam ko na ang sagot, dahil inakala nilang hindi ko mapapansin. Paglabas ko ng bangko, hindi ako umuwi agad. Dumiretso ako sa remittance center kung saan madalas akong magpadala noon. Doon na-confirm ko may ilang encashment at receive logs na Rico ang humahawak, gaya ng dati naming usapan. Pero nitong mga huling buwan, may pattern na masyadong madalas ang galaw sa pera kumpara sa karaniwang budget naming dalawa. May butas. Maliit sa unang tingin, pero butas. At kapag sanay kang mag-ipon ng barya-barya, mararamdaman kahit maliit na tulo pa lang ang nawawala. Nang tanghali, bago ako tumuloy sa susunod na pupuntahan, tumigil muna ako sa labas ng isang lugawan. Hindi ako gutom pero kailangan kong umupo. Habang pinagmamasdan ng usok na umaangat sa malaking kaldero at naririnig ang maingay na sandok sa bakal, napayuko ako sa unang beses simula kagabi. Doon lang ako halos maiyak, hindi dahil may babae sa bahay, kung hindi dahil malido na sa akin na ang pagtataksil na hinarap ko ay hindi lang sa kama nagsimula. Nagsimula ito sa tiwala, at may mga taong kapag nakuha na nila ang loob mo, hindi lang puso ang inaabot, pati pirma, pati access, pati karapatang ikaw lang ang dapat may hawak. At kinaumagahan, may bumungad na sa kanila na hindi nila kakayanin. Dahil sa oras na iyon, hindi na ako asawang nasaktan lang. Ako na ang babaeng nagsisimulang buuin ang chain of proof. Pagkatapos ng bangko at remittance center, ang huli kong pinuntahan ng araw na iyon ay ang Subdivision Administration Office. Hindi iyon ang lugar na inaasahan ng marami sa mga kwentong ganito. Kung pelikula ito, baka diretso ako sa salon ng kabit o sa trabaho ng asawa ko o sa bahay ng biyenan ko para mag-eskandalo. Pero hindi ganon ang totoong buhay kapag ayaw mong sayangin ang galit mo. Kapag gusto mong may marating ang sakit, kailangan mo iyong ilagay sa tamang direksyon. Ang office ng homeowner sa subdivision namin ay nasa maliit na gusaling kulay maputlang berde malapit sa covered court. Mainit na ang tanghali nang makarating ako. May dalawang nanay na naghihintay sa labas para yata sa sticker ng sasakyan. May isang guard na nakikiusap sa rider ng water delivery. May amoy ng bagong walis na alikabok at mainit na papel sa loob. Pagpasok ko, sumalubong sa akin si Ate Tess, ang matagal ng admin staff na kilala na ako dahil ilang beses ko na siyang makausap noon tungkol sa gate pass at bills habang nasa abroad ako. "Emily, naku nakauwi ka na pala," sabi niya, may halong tuwang natural. Ngumiti ako ng marahan. "Opo, ate, may itatanong lang sana ako." "Sure, ano yun?" Inilapit ko ang sarili ko sa desk niya at ibinaba ang boses ko. Ilalugar ko sa desk niya at ibinaba ang boses ko. "May recent po bang updates sa household records namin? Occupants, contact person, authorization, mga ganon." Napakunot ang noon niya. "Bakit? May problema ba?" "Gusto ko lang po i-check." Hindi siya usisira. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan siya ng mga tao sa subdivision. Tumango lang siya at humarap sa computer. Habang nagtatype siya, narinig ko ang electric fan sa sulok na lumalangit-ngit sa bawat ikot. Sa pader, may lumang calendar ng isang hardware store.
Sa ilalim noon, may reminder tungkol sa waste segregation. Napaka-ordinaryo ng lahat. Pero habang tumatagal si Ate Tess sa screen, napapansin kong nawawala ang gaan ng mukha niya. Emily, mahina niyang sabi. Bakit po? May update kasi dito noong 4 months ago. Naramdaman kong unti-unting tumigas ang likod ko. Anong update? May pinasang bagong occupant information at emergency contact revision. Sinong pinasa? Nag-atubili siya, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil naiintindihan niyang delikado ang tanong. Si Rico, may kasamang sulat noon. Anong nakalagay? Tinignan niya ako ng diretsyo. Na matagal ka raw nasa abroad at hindi tiyak ang uwi, tapos para raw sa convenience ng billing at visitor coordination, temporary household adjustment lang. Temporary household adjustment. Ang simple pakinggan, ang linis, ang legal, ang klasing salita na kayang magmukhang walang masama kung hindi mo iisipin ng malalim. Pero para sa isang taong ako na literal na pagpapadala ng pera para sa bahay na iyon buwan-buwan, malinaw ang ibig sabihin. Unti-unti akong binubura sa papel habang wala ako. May pangalan ng bagong occupant? Tanong ko. Hindi naman owner change ha? Mabilis niyang sabi. Parang gusto akong patahimikin bago pa ako tuluyang masaktan. Pero may listed authorized resident access. Naramdaman kong bumigat ang dibdib ko. Sino? Tumingin siya ulit sa screen. Mara Villones. Para akong nabingi ng ilang segundo. Hindi dahil bago ang pangalang iyon. Kilala ko na siya mula kagabi. Pero iba ang sakit na naririnig mo ang pangalan ng kabit sa loob ng sistema ng lugar na ikaw ang tumulong magbayad. Parang sinuntok ako sa lalamunan. May pinirmahan ako? Tanong ko. May attached note dito na with verbal consent of spouse abroad. Napatawa ko. Mahina. Mapait. Verbal? Oo. At saka may reference raw sa prior authorization documents for household concerns. Doon na tuluyang nagtagpo sa isip ko ang mga piraso. Lumang authorization sa utilities. Lumang pirma sa bangko. Bukas na drawer ng papeles. Bukas na bank letter. At ang presensya ng babae na hindi simpleng bisita lang sa bahay. Hindi ito biglaang pagtataksil. Hindi ito isang gabing kahinaan. Hindi ito nadala. Ito ay inaayos. Pinapakinis. Pinapapormal. Unti-unting ipinapasok sa sistema hanggang sa masanay ang lahat na normal na siya roon at malayo ako. May kopya po ba ng pinasa nilang sulat? Tanong ko. Hindi ko pwedeng ibigay agad, Emily, pero pwede kitang tulungan kung kailangan mong mag-request formally. Gagawin ko po. Hindi ko alam kung ano ang nakita ni Ate Tess sa mukha ko, pero lumambot ang boses niya. Anak, okay ka ba? Iyon ang unang beses may nagtanong sa akin noong araw na iyon kung okay pa ba ako. At doon lang, halos bumigay ang boses ko. Hindi po, sagot ko ng totoo. Pero kailangan kong maging okay. Tumango siya ng mabagal, tapos yumuko at may isinulat sa isang maliit na papel. Inabot niya iyon sa akin. Ito yung pangalan ng staff na naka-receive noong filing date, at ito yung petsa. Hindi ko ito officially binigay sa iyo ha, pero baka kailanganin mo sa request. Tinanggap ko iyon ng dahan-dahan. Salamat po. Sa labas ng office, doon ko natanaw si Mang Lando, isa sa mga utility maintenance sa subdivision. Madalas siyang umiikot para sa tubig at minor repairs. Tahimik lang siyang tao, pero mabait. Nakita niya ako at tumango. Ma'am Emily, nakauwi na pala kayo? Sabi niya. Oo, Mang Lando. Parang may gusto pa siyang sabihin pero nag-aalangan. Yung ekspresyon ng taong ilang beses nang nakakita ng hindi tama pero ayaw makialam hanggat hindi hinihingi. Lumapit ako ng kaunti. May sasabihin po ba kayo? Napakamot siya sa batok. Ayoko sanang makisawsaw, pero ilang beses ko kasing nakita na may pinapaduplicate na susi si Sir Rico sa labas.
Tapos minsan, yung babae, siya na ang nagbubukas kapag may delivery. Nakatitig lang ako sa kanya. Kala ko kasi kamag-anak nyo. Dagdag niya agad. Hindi ko naman alam. Ayos lang po, sabi ko. Salamat sa totoo. Minsan, ganun ang ebidensya sa totoong buhay. Hindi dramatic, hindi hawak ng isang taong sumisigaw ng alam ko ang lahat. Minsan, galing lang sa ordinaryong taong may naaalala. Tagpi-tagpi, maliit, pero kapag pinagdikit-dikit mo, doon mo makikita ang buong hugis ng panlilinlang. Umupo ako sa covered court ng ilang minuto. Mainit ang semento sa ilalim ng upuan. Sa malayo, may mga batang naglalaro ng habulan. Pinapagalitan ng isang lola dahil tirik na ang araw. Sa kabilang side, may karaoke ng mahina mula sa bukas na bintana ng isang bahay. Pilipinas na Pilipinas ang tanghali. Maingay ng kaunti, mainit, mabagal, pero tuloy ang buhay. At ako, nakaupo roon sa gitna ng ordinaryong hapon habang pakiramdam ko tinatanggalan ako ng karapatan na maging bahagi ng sarili kong tahanan. Hindi lang ako niloko bilang asawa. Inihahanda nila pala ang buhay na wala ako. At may isa pang mas masakit na pumasok sa isip ko habang nakaupo ako roon. Hindi kaya may tumulong sa kanila? Hindi kaya may isa pang taong nag-abot ng lumang papeles, nagbigay ng ideya o nagsabing, okay lang yan, asawa ka naman. Dahil ang mga ganitong klaseng panlilinlang, bihirang magawa ng mag-isa. Nung hapon ding iyon, tumawag ang kapatid kong si Liza. Siya ang isa sa mga unang nakaalam na uuwi ako nang hindi eksaktong sinasabi kay Rico ang oras. Hindi ko agad sinagot ang unang tawag niya. Sa pangalawa ko na pinindot. Hello? Sabi ko. Ate, nasan ka na? Hindi ka ba naka-home na? Mabilis niyang tanong. Uwi na ako. Ate, humina ang boses niya. May sasabihin ako. Ayokong lumaki pa pero may nag-message sa akin last month. Hindi ko lang pinansin dahil akala ko fake account. Napapikit ako. Anong message? May babae raw na lagi sa bahay niyo. Tapos may pinost siya dati na blurred pero halatang sa kusina mo. Nanlamig ulit ang kamay ko sa telepono. Bakit hindi mo sinabi? Hindi ko sigurado noon. Ayokong manira. Akala ko chismis lang. Sobrang nagsisisi ako. Huminga ako ng malalim. Masakit, oo, pero hindi ko pwedeng gastusin ang lakas ko sa sisi sa kapatid ko. Hindi ngayon. Send mo sa akin lahat, sabi ko. Lahat? Lahat. Pag-uwi ko sa bahay nung gabing iyon, hindi ako dumiretso sa kusina. Hindi ko rin hinanap agad si Mara kung nandoon pa ba o wala. Umakyat muna ako sa kwarto, bit-bit ang envelope ko ng papeles, ang note ni Ate Tess, at ang bigat ng katotohanang mas malinaw na kaysa dati. Habang umaakyat ako sa hagdan, narinig ko ang boses ni Rico mula sa sala. Emily, hanggang kailan ka ganyan? Huminto ako sa gitna ng hagdan at tumingin sa kanya. Nakatayo siya roon, pagod ang mukha pero may halong inis na rin. Ganun madalas ang mga taong nasanay na sa kapatawaran mo. Kapag hindi mo ibinigay agad, sila pang napapagod. Anong klaseng ganyan? Tunang ko. Yung parang wala kang gustong pakinggan? Tinignan ko siya ng diretso. Matagal kitang pinakinggan, Rico. Buwan-buwan, taon-taon, bawat dahilan, bawat pakiusap, bawat para sa atin. Ngayon, ako naman. At ano ba talaga ang gusto mo? Humawak ako sa railings ng mahigpit. Ang totoo, gusto kong magmakaawa siya. Gusto kong aminin niyang buo. Gusto kong marinig sa sarili niyang bibig na pinalano nila, na ginamit niya ang pangalan ko, ang pagod ko, ang kabaitan ko. Pero may mga amining walang halaga kung huli na at wala ka namang ebidensya. Kaya ang sagot ko, simple lang. Gusto ko ang mga papeles. At doon ko nakita sa mukha niya ang unang tunay na takot. Hindi dahil sa naktan ako, kundi dahil sa wakas naintindihan niyang hindi lang ako asawa niyang umuwi. Ako ang babaeng nakakita na sa pattern. At sa mga susunod na araw, mas marami pa akong matatuklasan, hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa bahay, kundi tungkol sa kung paano nilang ginawang puhunan ang katahimikan ko. At hindi pa yon ang pinakamasakit.
dahil may isang dokumentong hindi ko pa nakikita noon, pero yun ang tuluyang magpapatunay na habang nasa abroad ako, may dahan-dahang planong binubuo para palabasing ako ang wala ng puwanga sa tahanang ako mismo ang tumulong magtayo. Kinabukasan, hindi ako nagising sa alarm. Nagising ako sa tunog ng sarili kong isip, iyong paulit-ulit na bumabalik sa iisang tanong habang nakatitig ka sa kisame. Gaano katagal nila itong ginagawa? May mga sakit na bigla kang binabagsakan, pero may mga sakit ding unti-unti kang kinakain. Parang tubig na dahan-dahang sumisipsip sa kisame hanggang isang araw, babagsak na lang ang buong tabla sa ulo mo. Iyon ang pakiramdam ko ng umagang iyon. Hindi na ako iyong Emily na umuwi lang galing abroad at nahuling may ibang babae sa bahay niya. Iba na. Para na akong taong naglalakad sa loob ng sarili niyang buhay na may hawak na flashlight. At sa bawat itinatapat ko iyon sa isang sulok, may panibagong bahaging nabubunyag na mas madilim kaysa sa nauna. Tahimik ang bahay nang bumaba ako. Wala si Mara. Malamang pinauwi na naman niya para hindi lumaki. Si Rico, nakaupo sa dining table, nakayuko sa cellphone. May isang tasang kape sa harap niya na halos hindi nagalaw. Sa unang tingin, mukha siyang pagod, pero hindi ako naawa. Maraming gabi rin akong umuwi sa maliit kong kwarto sa Duban na nanginginig yung paa sa pagod, pero kinabukasan, babangon pa rin ako para magtrabaho. Walang nagtitimpla ng kape para sa akin. Walang nagtatanong kung pagod na ba ako. Kaya noong nakita ko siyang nakaupo roon, parang ang tanging naisip ko lang ay, maliit pa iyang pagod mo kumpara sa bigat ng ginawa mo. Emily? Tawag niya. Hindi ako tumigil sa pagkuha ng tubig sa dispenser. Pwede ba talaga tayong mag-usap? Depende. Sagot ko. Kung totoo ang sasabihin mo. Napabuntong hininga siya, tapos ibinaba ang cellphone. Hindi ko naman planong saktan ka. Hindi ko napigilang mapalingon sa kanya. Hindi dahil galit na galit ako sa sinabi niya, kundi dahil iyon ang pinakakaraniwang kasinungalingang sinasabi ng mga taong matagal nang nananakit. Parang may uri ng aliw sa sarili nilang konsensya ang pagsasabing hindi nila plano. Para bang mas gumagaan ang bigat ng ginawa nila kapag hindi raw intensyon. Hindi mo planong saktan ako, ulit ko. Pero pinatila mo siya rito. Tahimik siya. Hindi mo planong saktan ako, sabi ko ulit, mas mabagal. Pero binuksan mo ang sulat ko. Wala pa rin siyang sagot. Hindi mo planong saktan ako, pero ginamit mo ang pangalan ko, ang lumang pirma ko, ang papeles ko. Bigla siyang tumayo. Hindi ganun kasimple yun. Napatingin ako sa kanya. Doon unang tumaas ang boses niya mula nang mahuli ko siya. Hindi dahil handa na siyang umamin, kundi dahil naitutulak ko na siya sa sulok na ayaw niyang pasukin. "E di ipaliwanag mo," sabi ko. Huminga siya ng malalim at nagpunas ng mukha. Nung una, praktikal lang talaga. Lagi kang wala, ang daming kailangang asikasuhin dito, billing, deliveries, permits, minsan may kailangan sa office ng subdivision. Hindi ko na alam kung saan kukunin lahat ng authorization mo. Ang daming proseso. Ang daming proseso. Ulit ko. Kaya ang solusyon mo, magpasok ng ibang babae sa buhay mo? Hindi ko sinasabing tama. Singhal niya. Tapos bumaba rin agad ang boses niya nang napansing delikado ang takbo ng usapan. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng nangyari dito ay ganun lang kadumi sa simula. Sa simula. Doon ako kumapit. Kapag may taong sinabing sa simula, ibig sabihin inaamin niyang dumumi sa huli. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko siyang maramdaman ang katahimikan ko. Si Mara, nagsimula siya, pero himinto. Ano si Mara? May tinulungan lang siya noon sa online selling. Tapos minsan, andito. Hanggang sa komportable na siyang lumakad ng nakapaa sa bahay ko? Putol ko. Napapikit siya. Hindi niya masabi. Hindi niya mabuo ang kwento nang hindi lumalabas ang dumi nito. Doon ko naintindihan na wala na akong mapapala sa mga salitang manggagaling sa kanya.
maliban sa mga maliliit na pirasong makukumpirma ko rin sa papel. Kaya pagkatapos kong uminom ng tubig, dumiretso ako sa sala at kinuha ang folder na dinala ko mula sa kwarto. Nang nakita niya iyon, gumalaw ang panga niya. Saan ka na naman pupunta? Sa barangay, tapos sa notaryo. Napatingin siyang diretsyo sa akin. Emily, huwag mong idaan sa ganyan. Tumawa ako ng mahina. Sa ganyan? Alin ba ang gusto mo, Rico? Sa dasal? Sa awa? Sa pangakong hindi mo rin naman tinutupad? Lumakit siya sa akin. Hindi agresibo, pero halatang gusto niyang hadlangan ng lakad ko. May maaayos pa tayo rito. Hindi natutungkol sa pag-aayos ng relasyon. Pamilya tayo. Hindi mo naisip yan noong inayos mo ang records ng bahay nang wala ako. Nakita ko ang mabilis na pagpitlad ng mata niya. Maliit lang. Pero naroon iyon, isang manipis na bitak sa mukha ng taong pilit pa ring nagpapanggap na may kontrol siya. Anong alam mo? Tanong niya. At iyon ang sandaling lalong luminaw sa akin ang halaga ng pagtitimpi. Dahil kung sinabayan ko agad siya sa sigaw noong unang gabi, baka natuwa pa siyang ilubog ako sa gulo. Pero dahil pinili kong tahimik, siya ngayon ang unti-unting napapabuka sa sarili niyang takot. Anong alam mo? Sagot ko. Hindi na ako nagpaalam ulit. Lumabas ako ng bahay na parang humihiwalay ang katawan ko sa lumang buhay na matagal kong pilit binubuhat. Sa barangay hall, mainit na ang semento sa bakuran kahit umaga pa lang. May mga nakapilang senior para sa isang seminar, may 2 tanod na nagkukwentuhan sa gilid, at may amoy ng 3-in-1 coffee sa loob ng opisina. Sa ordinaryong mata, wala namang kakaiba roon. Pero para sa akin, ang bawat mesa, bawat pirmahan, bawat acknowledgement ay mahalaga. Dahil may mga laban na hindi nananalo sa galing magsalita. Nananalo ang mga iyon sa tiyaga mong ipaayos ang mga bagay sa tamang paraan kahit napakabagal ng proseso. Hindi pa ako nagsasampa ng kaso ng araw na iyon, mas maaga pa para roon. Ang ginawa ko, nagpa-blatter ako ng concern tungkol sa unauthorized use of personal documents at unauthorized residence issue. Hindi para magpanggap na agad akong malakas, kundi para may oras, petsa, at unang official record na nagsasabing may kini-question akong paggamit ng pangalan ko at karapatan ko sa bahay. Habang sinusulat ko ang statement ko, naramdaman kong nanginginig ang daliri ko. Hindi dahil nagdadalawang isip ako, kundi dahil sa bawat salitang isinusulat ko, mas tumitibay ang katotohanang hindi na ito simpleng away mag-asawa. Ang totoo, mas gusto ng marami na panatilihin sa loob ng bahay ang ganitong usapan. Ayusin nyo na lang. Huwag na ipaalam sa iba. Nakakahiya. Pero may mga pagkakataon, ang hiya ang pinaka-epektibong piring sa mata ng biktima. Kapag pinili mong manahimik para lang hindi mapahiya ang nanloko sa'yo, ikaw ang unti-unting mamawala. Pagkatapos sa barangay, dumiretso ako sa notaryo para ipa-certify ang ilang kopya ng IDs, travel records at statement ko. Habang naghihintay, tumawag si Liza. Ate, nasend ko na sa'yo lahat. Binuksan ko agad ang messages niya. May screenshots ng dummy account, may 2 picture na malabo pero sapat para makilala ang tile ng kusina ko, ang kurtina sa likod ko, at ang ginid ng paborito kong rice cooker. Sa caption ng isang post, may linyang parang biro. Minsan, hindi mo kailangan maging legal para maramdaman mong ikaw ang pinipili. Napapikit ako. Ang kapal. Pero hindi roon natapos. May isa pang screenshot na mas mahalaga. Isang exchange sa pagitan ng dummy account at ng kaibigang nag-send kay Liza. Sa usapan, nabanggit na matagal na raw inaayos ni Rico ang bahay at records para hindi na makialam pang misis pag-uwi. Hindi ito sapat na ebidensya mag-isa, alam ko iyon. Chismis pa lang sa batas ang ganyan kung walang dugtong. Pero sa isip ko, isa na naman itong belaso. At kapag tama ang direksyon mo, darating ang araw na magsasama-sama rin ang mga pirasong iyan. Nang hapon ding iyon, may isa pa akong pinantahan, ang utility office ng tubig at kuryente. Hindi dahil sigurado akong may milagro akong mahahanap, kundi dahil napansin ko nung nasa drawer ako, may ilang lumang resibong hindi tugma ang pagkakasunod.
At sa totoo lang, kapag may taong nasanay ng mangialam sa papeles, bihira yung sa isang bahagi lang. Tama ang kutob ko. Sa records ng utility account, may attempt din na baguhin ng contact details at billing recipient preference sa isang service request ilang buwan na ang nakakaraan. Hindi naman completely na isakatuparan lahat, pero may trail, may pangalan, may mobile number. At ang numero na nakalagay roon ay hindi akin. Hindi rin kay Rico. Napahigpit ang hawak ko sa ballpen. Kilala ko ang huling 4 na numero. Nakita ko iyon sa isang delivery receipt na nakadikit sa ref noong gabing umuwi ako. Kay Mara. Doon tumama sa akin ang discovery na mas masakit pa kaysa sa akala ko. Hindi lang siyang babae na nakapasok sa bahay. Hindi lang siyang lihim na relasyon. Kasali siya sa pag-aayos ng buhay na papalit sa akin. Unti-unti, mainat. Para bang kasangkapan lang ako ng pundasyon. Pero pagdating ng oras, pwede na akong alisin sa larawan. Sa labas ng bintana, dumaraan ang karaniwang hapon sa Cavite. Mga tricycle na punong-puno, estudyanteng naka-ID list, tindahan na may nakasampay na sachet, mga aso sa tapat ng gate. Ordinaryong-ordinaryo. Pero sa dibdib ko, may bumubuo ng matigas na desisyon. Hindi ako papayag na palabasing nawala na lang ako sa bahay na ito dahil lang matagal akong nagtrabaho sa ibang bansa. Pag-uwi ko, nakatayo si Rico sa may sala. Halatang hinihintay ako. Sa center table, may isang brown envelope. Ano yan? Tanong ko. Mga papeles na gusto mo. Hindi ako umupo. Hindi ko rin agad kinuha. Tinignan ko muna siya. Lahat? Lahat ng hawak ko. Napangiti ako ng bahagya. Hindi dahil natutuwa ako, kundi dahil sa salitang ginamit niya. Hawak ko. Hindi atin, hindi natin. Hawak ko. Lumapit ako at kinuha ang envelope. Sa loob, may mga photocopy ng ilang lumang authorization forms, service requests, at 2 papel na muntik nang magpatumba sa akin sa pagkatayo. Una, isang letter request sa subdivision para sa Visitor and Resident Access Adjustment. Ikalawa, isang handwritten note na may pirma ni Rico sa dulo na nagsasabing dahil matagal sa abroad ang asawa ko at hindi tiyak ang uwi, kailangan ng practical arrangement sa bahay. Practical arrangement? Ang linis talaga ng mga salitang ginagamit ng mga taong marunong magtago ng kasalanan. Hindi ko ginawa yan para palitan ka, sabi ni Rico, halos pabulong. Ginawa ko lang yan dahil komportabe ka nang wala ko. Hindi siya umimik. Dahil akala mo kapag malayo ang tao, pwede na siyang burahin sa papel. Hindi ko gustong burahin ka. Anong tawag mo rito? Itaas ko man ng papel o hindi, pareho ang bigat noon sa pagitan namin. Doon ako unang nakaramdam ng kakaibang uri ng tagumpay. Hindi dahil panalo na ako, kundi dahil hawak ko na ang bagay na matagal nilang inakala na hindi ko makikita. Pero ang totoo, false comfort pa lang iyon dahil habang binabasa ko ang papel, may isang detalye roon na mas lalong nagpalalim ng problema. Sa ibabang bahagi ng isang request, may nakalagay na witness signature. At hindi ko inasahang makikilala ko ang pangalan. Celia Salazar. Nanay ni Rico. Biglang bumigat ang paligid. Dahil sa isang iglap, hindi na pala ito pagtataksil ng asawa at kabit. May mas malalim na ugat. May taong tumulong para magmukhang maayos ang kasinungalingan. At sa sandaling iyon, alam kong humihirap ang laban. Hindi dahil natatakot ako, kundi dahil sa totoo lang, mas masakit maningil kapag pamilya ang isa sa mga pumirma laban sa'yo. Hindi ako agad huminga ng malalim matapos kong makita ang pirma ni Celia Salazar. Parang may humarang sa dibdib ko, hindi dahil sa sorpresa lang. Sa totoo lang, matagal ko nang alam na malamig sa akin ang biyenan ko. Hindi naman lantaran lagi. Hindi yung tipong sisigaw siya o ipapahiya ako sa harap ng maraming tao. Mas pino siya roon, yung mga banat na nakangiti, mga komentong kunwari concern, mga paalala na malason sa dulo. Mag-iipon ka ng maigi, Emily. Mahirap ang babaeng laging wala sa bahay.
Hindi bali ng simple lang ang buhay, basta present sa asawa. Ang lalaki, napapagod din sa kalungkutan. Noong una, nilulunok ko lang iyon. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pinili kong unahin ang pangarap naming mag-asawa. Iniisip ko noon, baka iba lang talaga ang henerasyon niya. Baka hindi niya lang maintindihan ang bigat ng pagiging OFW. Baka sa isip niya, ang tamang asawa ay iyong laging nasa kusina, laging nasa tabi ng asawa, laging handang mag-adjust. Kaya kahit ilang beses niya akong tinuhog sa maliliit na salita, hindi ko pinatulan. Pero iba ang makita ang pangalan niya sa witness line ng isang dokumentong tumutulong mag-ayos ng buhay na wala ako. Iba iyon. Dahil sa isang pirma, biglang luminaw sa akin na may mga taong hindi lang nanonood habang sinisira ka. May mga taong marunong ding pakinisin ang pagkasira mo para mukha pa ring desenteng desisyon. Tumingin ako kay Rico. Bakit pumirma ang nanay mo rito? Pagod niyang hinilot ang sentido niya. Emily, huwag mo na siyang idamay. Natawa ako. Hindi malakas. Yung tawang hindi masaya at hindi rin galit. Yung tawang lumalabas kapag masyado nang malinaw ang kapal ng sitwasyon. Dinamay? Rico, nakapirma siya. Hindi ko siya dinadamay. Nandoon na siya. Hindi niya alam lahat. Alam niya bang may ibang babae rito? Tahimik. Alam niya bang ina-adjust ninyo ang household access? Tahimik ulit. Alam niya bang ginagamit ang mga papeles ko? Hindi kinunang pagkakaalam niya. Pero may alam siya. Doon siya napaupo. Alam niyang wala na siyang lusot sa mismong tanong. Ang natitira na lang sa kanya ay paliitin ang lawak ng kasalanan. Ganyan kadalasan ng mga taong nasusukol. Kapag hindi na maitago ang katotohanan, hinahati-hati nila iyon para mukhang hindi gaanong mabigat. Kaunti lang daw. Isang pirma lang. Isang beses lang. Isang tulong lang. Pero kapag ikaw ang biktima, alam mo, hindi maliit ang isang pirma kapag iyon ang nagsilbing tulay para unti-unti kang maalis sa sarili mong espasyo. Nang gabing iyon, ako ang tumawag kay Celia. Hindi para magmakaawa, hindi para magpaalam, kundi para marinig sa boses niya kung gaano kalalim ang pinili niyang paninindigan. 2 ring lang, sinagot niya agad. Hello? Nanay, ako po si Emily. May isang segundo ng katahimikan sa kabilang ining niya, tapos yung boses niyang formal, halos walang emosyon. Nakauwi ka na pala. Opo. At may itatanong lang sana ako. Hindi ito tungkol sa away niyong mag-asawa. Kayong dalawa na lang ang mag-usap. Hindi na po ito kayong dalawa lang, sagot ko. Nakita ko po ang pirma ninyo. Muli siyang tumahimik. Minsan, sapat na ang katahimikan para malaman mong totoo ang hinala mo. Anong pirma? Tanong niya pero huli na. Naroon na ang pag-iingat sa boses niya. Sa request para sa household adjustment, witness po kayo. Emily? Sabi niya ng dahan-dahan. Matagal kang wala. Ang daming kailangang asikasuhin sa bahay. Siyempre, kailangan may tumulong sa anak ko. Anak ko. Hindi kayong dalawa, hindi sa inyo. Tumulong po kayo sa anak ninyo kahit alam ninyong may ibang babaeng pumapasok sa bahay? Hindi ko alam lahat ng detalye. Pero pumirma kayo. Dahil lang nasa isip ko noon ay gumuho na rin naman kayong dalawa. Parang may lamalamig na bagay na dumaan sa gulugod ko, hindi dahil bago ang panghuhusga, kundi dahil sa linis ng pagkakasabi niya. Para bang likas lang na kapag matagal ang isang babae sa abroad, pwede nang i-conclude ng iba na sira na ang kanyang karapatan bilang asawa. Gumuho? Ulitin ko. Sino pong nagsabing gumuho? Emily, huwag ka nang magpaka-emosyonal. Minsan sa buhay, tanggapin na lang na may mga bagay na hindi na gumagana. Hindi ko namalayan na napahawak ako sa gilid ng mesa. Kung hindi lang ako sanay sa pagpipigil ng sarili, baka doon pa lang nasagot ko na siya ng masakit, pero pinili kong panatilihing pantay ang boses ko. Hindi po ako tumatawag para pag-usapan ng feelings ninyo. Ang tanong ko lang ay simple. Alam niyo po bang ang pinirmahan ninyo ay tumutulong sa paggamit ng bahay at records nang wala ang pahalintulad ko? Huminga siya ng malalim. Ang alam ko ay may usapan kayong mag-asawa.
Wala po. Tiyak ang boses ko roon. Walang paninginig, walang luha. At sa palagay ko, iyon ang unang beses na naramdaman niyang hindi na ako yung Emily na daling iusog sa gilid para sa kapayapaan. Gung ina, sa necarceration silabok. Gangpa, tok-o, matchu, wagon ko, pumaraysel. Pagkababa niya ng tawag, matagal akong nakatitig sa screen ng cellphone ko. Abubado, galing pa sa kanya ang salitang iyon. At doon pumasok sa isip ko ang moral dilemma na ilang oras ko nang tinatakasan. Hanggang saan ko dadalhin ito? Dahil isang bagay ang maningil sa asawa mong nangaliwa. Ibang bagay ang kalabanin ang buong pamilyang handang pumirma para sa kasinungalingan niya. At habang nakaupo ako roon sa sala, may parte sa akin na gustong isagad ang lahat. Isama lahat ng pangalan. Wala nang itira. Wala nang awa. Pero may isa ring parte sa akin na napapagod sa ideya na pati isang matandang babae, kahit gaano kalamig ang loob, ay kakalad ka rin sa prosesong pwedeng humaba ng ilang buwan o taon. Hindi awa ang dahilan kung bakit ako nag-atubili. Pagod. Pagod sa ideyang ang buhay ko na pinaghirapan ko ng buuin ng maayos ay mapupuno na naman ng forms, hearings, paliwanag at pangalan ng mga taong ayaw ko nang marinig kailanman. At diyan ako pinakatinamaan ng katotohanan. Ang tunay na kapalit ng paglaban ay hindi lang pera o oras. Minsan, kapalit nito ang natitira mong kapayapaan. Pero huli na para umatras. Kinabukasan, nakipagkita ako sa kaibigan kong si Attorney Noreen Valdez. Hindi close friend na araw-araw kong kausap, pero isa sa iilang taong pinagkakatiwalaan ko noon pa. Magkakilala kami dahil dati siyang kapitbahay ng pinsan ko at ilang beses na rin niya akong natulungan sa simpleng papers. Hindi siya dramatic na abogado. Tahimik siya, diretso, at hindi nagbibigay ng pag-asa kung wala naman talaga. Nagkita kami sa isang maliit na cafe sa May Molino. Mahina ang aircon, may amoy ng bagong giling na kape, at may instrumental music sa background na parang hindi bagay sa bigat ng laman ng folder ko. Inilapag ko ang lahat sa mesa. Photocopies, notes, screenshots, log references, at yung dokumentong may pirma ni Celia. Isa-isa niyang tinignan. Wala siyang agad sinabing, kasuhan mo. Wala rin siyang sinabing, madali lang yan. Kaya ko siya nirerespeto. Emily, sabi niya pagkatapos ng mahabang katahimikan, ang pinakamalakas mo rito sa ngayon ay chain of unauthorized use and unauthorized occupancy-related representations. Hindi pa buo ang lahat, pero may direksyon. May laban ba talaga? May laban kung kaya mong tapusin ng maayos. Hindi ko agad maintindihan ang ibig niyang sabihin. Anong ibig mong sabihin? Tignan mo, sabi niya sabay tapik sa folder. Maraming tao ang may galit. Kaunti ang may tiyaga. Ang problema sa ganitong laban, hindi ka papasok dito para lang ilabas ang sama ng loob mo. Papasok ka rito para patunayan ang mga bagay na alam mong totoo. Magkaiba iyon. Tumanggo ako. Ito pa, dagdag niya. May cost ito. Kung hahabulin mo ang lahat, baka mapagod ka bago pa dumating ang pinakaimportante. Kaya dapat malinaw sa iyo ang goal mo. Goal ko? Pabulong kong tanong. Oo, gusto mo bang ipaaresto agad lahat? Gusto mo bang mabawi ang pera? Gusto mo bang maalis sila sa bahay? Gusto mo bang magkaroon ng formal acknowledgement na walang pahintulot mo ang mga ginawa nila? Hindi pwedeng sabay-sabay lahat ang uunahin mo. Kailangan mong pumili. Napayuko ako sa folder. Sa totoo lang, noon ko lang narinig ng malinaw mula sa ibang tao ang bagay na alam na ng loob ko pero ayaw kong aminin. Hindi ko kailangang iparamdam sa lahat ang sakit ko para masabing lumaban ako ng tama. Minsan, ang pinakamatinding ganti ay hindi pagsabog, kundi pagbuo ng isang prosesong hindi nila matatakasan. Tanggalin sila sa bahay, sabi ko sa wakas, at maibalik kung ano ang ginalaw sa pangalan ko.
Tumanggo si Attorney Noreen. Magandang malinaw yan. Doon tayo umiikot. Hindi tayo papasok sa ingay kung saan ka pwedeng baliktarin na emosyonal lang. Doon tayo sa records, authority, occupancy, access at restitution. Restitution. Pagbabalik. Pag-aayos. Hindi iyon kasing satisfying pakinggan ang salitang bagsak o ganti. Pero mas mabigat ang dating sa akin. Dahil sa unang pagkakataon simula nang umuwi ako, may anyo na ang gagawin ko. Pag-uwi ko ng gabing iyon, nakita kong nakasandal si Rico sa pintong ng kusina. Mukha siyang hindi mapakali. Parang ilang oras na niyang nag-aabang kung ano ang susunod kong gagawin. May kinausap ka bang abogado? Tanong niya. Sandali akong huminto. Oo. Parang lumubog ang mukha niyang kaunti. Talaga bang aabot tayo roon? Hindi ko siya sinagot agad. Tinignan ko muna ang paligid ng bahay. Yung bahay na isang kung pinangarap maging pahingahan pagkatapos ng mahabang taon ng pagtitiis sa ibang bansa. Ngayon, parang bawat sulok may bakas ng panlilinlang. Hindi ako ang dumala rito. Ikaw. At sa likod ng mukha niyang unti-unting nawawalan ng kumpiyansa, alam kong nagsisimula na ang ikalawang bahagi ng laban. Hindi na tungkol sa pag-aamin. Hindi na tungkol sa relasyon, kundi tungkol sa kung sino sa amin ang handang tiisin ang bigat ng katotohanan hanggang dulo. May mga tao kasing akala kapag tahimik ka, takot ka. Iyon ang pinakamalaking mali ni Rico. Sa mga sumunod na araw, hindi ako nagtaas ng boses. Hindi ako nag-post sa social media. Hindi ako nag-imbita ng kamag-anak para may kampihan. Hindi rin ako nagpakalat ng kwento sa buong subdivision. Sa halip, araw-araw akong maagang bumabangon, inaayos ang folder ko, nagbe-photocopy, nagpapacertify, nagsusulat ng timeline, at kinakausap ang mga taong dapat kausapin. Tahimik lang, maingat, ngunit bawat araw na lumilipas, mas humihigpit ang paligid sa kanila. Unang ipinagawa sa akin ni Attorney Noreen ang affidavit ko. Hindi iyong affidavit na punong-puno ng emosyon at pang-iinsulto, kundi malinis, diretsyo, at petsa ang sinusunod. Kailan ako umalis? Kailan ako nagpadala? Anong mga authorization lang ang ibinigay ko noon at para saan? Kailan ako umuwi? Ano ang eksaktong nadatnan ko? Ano ang mga dokumentong nakita ko? Ano ang mga confirmation na nakuha ko sa bangko, subdivision at utilities? Habang binabasa ko ang final draft bago pirmahan, naramdaman kong may kakaibang paghihiwalay na nangyayari sa loob ko. Iyong sakit ko, na dati puro buhol lang sa dibdib at lalamunan, unti-unting nagiging salaysay. At kapag ang sakit ay nagkaroon ng malinaw na anyo, mas mahirap na iyong baluktutin ng iba. Pagkatapos noon, sinundan namin ng demand letters. Isa para kay Rico, isa na may hiwalay na reference para sa unauthorized representation sa household records, isa para sa immediate turnover of keys, access control correction, at preservation of all documents relevant to the property and accounts, at isa pang formal communication na hindi muna pinadala agad pero nakahanda kung sakaling kailanganin, patungkol sa restitution at possible civil claims kung mapapatunayang may financial misuse. Nang nakita ni Rico ang unang letter na iniwan sa mesa, hindi siya nakapagsalita agad. Ang lakas ng katahimikan sa pagitan naming dalawa habang hawak niya ang papel. Hindi dahil mahaba iyon. Sa totoo lang, napakasimple lang ng mga salitan ilegal kapag maayos ang abogado mo. Pero iyong mismong pagkakaayos ng bawat linya, iyon ang nakakatakot. This is formal demand. Preserve all records. Cease unauthorized use. Vacate and surrender. Ilang beses iyong lilingon ni Rico na parang umaasa siyang kusang magbabago ang laman. Emily, sobra na to. Mahina niyang sabi. Hindi ako agad sumagot. Nasa kusina ako noon. Hinihiwa ang sibuyas para sa sarili kong kakainin. Hindi ko naman siya ipinagluluto. Hindi ko rin pinagdadamutan ng bahay ng normal na kilos. Sa totoo lang, iyon ang mas nakakapagpayanig sa kanya. Iyong hindi ako basag, hindi ako histerikal, hindi ako ligaw. Gumagana ako, nakakakilos ako,
At sa bawat normal kong galaw, mas nararamdaman niyang hindi ako naparalisa ng kasalanan niya. Sobra? Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Saan ka nagsimulang magbilang ng sobra? Noong pinatira mo siya rito? Noong binuksan mo ang sulat ko? Noong ginamit mo ang pirma ko? O noong pinapirma mo ang nanay mo? Hindi naman kita ninakaw. Doon ako huminto sa paghiwa. Hindi ko lilingon agad. Kinuha ko ang kutsilyo, ibinaba sa chopping board at saka dahan-dahang humarap sa kanya. Hindi. Lahat ng pera na ginamit dito, para rin sa bahay, para rin sa bills, para rin sa setup natin. Setup natin? Emily, huwag mo akong palabasing kriminal. Napatingin ako sa kanyang diretsyo. Hindi ako ang nagpapalabas, ang records mo. Gusto kong sabihin ang mas matindi. Gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng nakita kong bakas sa utilities at bank inquiries. Pero natuto na ako. Ang taong desperado minsan nagsasalita ng mas marami kapag pakiramdam niyang wala ka pang buong hawak. At tama nga ako. Hindi naman lahat kay Mara napunta, bigla niyang sabi. Napatigil ako. Hindi ko iyon hinihingi. Hindi ko pa sinasabi ang pangalan niya. Pero siya na mismo ang naglabas ng salitang napunta. Doon ko naramdaman ang unti-unting pagbukas ng isa pang pinto sa loob ng kaso ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pantay ang boses. Huwag mo nang paikutan. Hinatak mo ang usapan doon, Rico. Ituloy mo. Naupo siya sa selya, parang biglang naubusan ng hangin. Noong nag-start kaming magbenta online, may ilang beses na kinapos kami sa puhunan. Kami. Puhunan. Bawat salita parang pako. At saan galing? Tanong ko. Hindi siya sumagot agad, pero sapat na ang itsura niya. At sa wakas, naroon na ang pirasong matagal ko nang pinaghihinalaan, pero ayaw pang pangalanan sa isip ko. May bahagi ng perang pinaghirapan ko, ang ginamit sa buhay na binuo nila. Hindi kailangan ng sigaw para maramdaman ang hagupit noon. Minsan mas masakit ang simpleng kumpirmasyon kaysa 10 beses na pag-aamin. Magkano? Tanong ko. Hindi ko alam ng eksakto. Sinungaling. Emily, hindi ko tinabi yun para ipangsugal o ipangbisyo. Pero hindi para sa akin. Tahimik. Hindi para sa pag-uwi ko. Tahimik ulit. Hindi para sa bahay natin. Doon siya napayuko. Sa sobrang tahimik ng kusina, rinig ko ang mahinang tulo ng gripo kahit mahigpit naman nakasara. Sa labas, may dumaan na sorbetero. Ang absurd minsan ng buhay, may pinakamabigat kang nalalaman sa loob ng sarili mong tahanan, habang sa labas, tuluyang ordinaryong hapon, may mga batang humahabol sa kampana ng sorbetes na parang walang nasisirang mundo. Kinagabihan, tumawag si Attorney Noreen para i-update ako sa next step. Na-prepare na ang bank dispute request mo, sabi niya. Hindi agad ibibigay lahat, pero once ma-formalize ang challenge sa authorization basis at profile changes, lalaki ang pressure. Paano kung itanggin niya lahat? Tatanggin niya talaga sa umpisa. Iyan ang normal. Tapos hahayaan mong papel ang magsalita. Umupo ako sa gilid ng kama habang kausap siya. Sa kwarto pa ring iyon na minsan naming pinagsaluhan ni Rico ng pangarap. Ngayon may pagitan na kaming hindi kayang tumbasan ng kahit anong paliwanag. May isa pa, dagdag ni Attorney Noreen. Nagpadala na rin ako ng draft notice para sa homeowner's admin. Correction of records, revocation of unauthorized resident acknowledgement, at request for preservation of submitted documents. Gaano katagal bago umepekto? Depende. Pero tandaan mo, Emily, ang mahalaga rito ay domino, hindi isang bagsak. Kapag tama ang pagkakasunod, mapipilitan silang sumagot sa bawat level. Domino. Yun ang salitang tumatak sa akin buong gabi. Hindi ko pala kailangang wasakin silang sabay-sabay sa iisang esena. Sapat na ang bawat tamang tulak sa tamang oras. Una, records. Sunod, access. Sunod, authority. Sunod, pera. Sunod, occupancy. Sunod, restitution. Tahimik pero walang atrasan. At kinabukasan, nagsimula ngang gumalaw ang mga unang piraso. Tinawagan si Rico ng subdivision admin tungkol sa request for clarification. Naging formal bigla ang pakikitungo sa kanya. Hindi na simpleng,
Sir, paki-confirm. May tono ng, please explain submitted basis. Nung hapon ding iyon, may message ang utility office tungkol sa discrepancy sa prior contact update attempt. Hindi man yun kaso agad, sapat na para manginig ang kumpiyansa ng sino mang umasa sa kalituhan. At higit sa lahat, umigting ang hangin sa bahay. Hindi ko na kailangan pang tanungin kung nag-usap sila ni Mara. Ramdam ko na. May mga gabing lalabas siya para sumagot ng tawag sa garahe. May mga oras na kukunin niya ang wallet niya ng padalos-dalos at lalabas na kunwari bibili lang. May mga sandaling makikita kong nakatitig siya sa papel. Saka sa akin na parang saka lang niya nauunawaan na ang pinakakinatatakutan niya ay hindi eskandalo, kundi proseso. Dahil ang eskandalo, lumilipas kapag humupa ang tsismis. Pero ang proseso, sumusunod sa'yo. May petsa, may record, may reference number, may pirma. At kapag nagsimula na iyon, hindi sapat ang paawa. Bago ako matulog isang gabi, tumingin ako sa salamin. Hindi ko na halos kilala ang mukha ko mula nang umuwi ako. Namayat ako sa pagod at puyat, nangingitim ang ilalim ng mata ko, at parang mas tumalim ang panga ko. Pero may isa akong napansin na hindi ko nakita sa sarili ko nung mga nakaraang taon. May tigas. Hindi katigasan ng pusong galit lang, kundi tibay ng taong, sa wakas, piniling hindi nang maging tahimik para protektahan ng taong matagal nang hindi siya pinoprotektahan. At doon nagtapos ang ika-6 na kabanata ng laban ko. Hindi sa pagsabog, hindi sa konfrontasyon, kundi sa unti-unting pagliko ng mundo laban sa kanila sa paraang sila mismo ang nagsimula. Dahil habang iniisip nila na kaya pa nilang ayusin sa paliwanag, hindi nila alam na ang totoo kong armas ay hindi luha, kundi oras, papel, at ang tapang na tiisin ng proseso hanggang ang bawat ninakaw nilang piraso ng buhay ko ay mapilitang ibalik. May mga bagyong dumarating na may malakas na hangin at kulog, pero may mga bagyo ring halos hindi mo marinig habang papalapit. Hanggang sa mapansin mo na lang na wala ka ng matatakbuhan dahil unti-unti nang bumabagsak ang bubong sa paligid mo. Iyon ang nangyari kina Rico at Mara. Pagpasok ng susunod na linggo, hindi pa man tapos ang lahat ng formal requests na inumpisahan ko, ramdam ko nang nag-iiba ang kilos ni Rico sa bahay. Yung lalaking dati kampante pang sumagot sa akin ng mag-asawa tayo kapag tinatanong ko kung bakit niya binubuksan ang mga sulat ko, ngayoy halos hindi makatingin ng diretsyo. Hindi dahil nagising siya sa konsyensya. Huwag na tayong magsinungaling sa sarili natin. May mga taong hindi kusang tumitino dahil lang na-realize nilang mali sila. Kadalasan gumagalaw lang ang hiya kapag may banta ng kapalit ang kasalanan. At sa kaso ni Rico, dumadami na ang kapalit. Unang tumama ang correction notice mula sa subdivision administration. Hindi ito dramatic. Walang guard na kumatok para magpalayas, walang tanod na sumugod, pero mas mabigat ang epekto dahil formal ito. May reference number, may petsa, at may linaw na hinihinging paliwanag kung bakit may ipinasa siyang resident access adjustment na walang malinaw na written consent ko, samantalang ako ang isa sa documented owners contributors ng property expenses at registered spouse occupant. Nakita ko ang mukha niya nang binuksan niya ang email na nakaprint at iniwan ng rider sa gate. Parang hindi siya agad makapaniwala na isang bagay na matagal niyang inakalang naaayos naman sa pakiusap ay may anyo na ngayong hindi niya kayang balkutin. Umupo siya sa dining chair, hawak ang papel, at ilang beses niya iyang binalikan na parang magbabago ang mga salita kung mas titigan niya iyon. Emily, tawagan niya. Nasa kusina ako noon, nagbabanlaw ng baso. Hindi ako sumagot agad. Ano na naman? It's just a clarification notice. Tama, clarification. Sumagot ka ng malinaw. Hindi mo ba pwedeng ihunto muna ito bago lumaki? Napatingin ako sa kanya. Nakakatawa minsan ang kapal ng ibang tao. Kapag sila ang tahimik na umaabuso, ang tawag nila roon ay praktikal. Kapag ikaw ang tahimik na naniningil, biglang lumalaki. Ano bang maliit para sa'yo, Rico? Yung pagtira niya rito? Yung paggalaw sa account ko? Yung pag-adjust sa records? Sabihin mo nga sa akin kung saan banda nagsimula ang malaki. Napahawak niya sa noon niya. Hindi ko sinasabing wala akong mali. Pero gusto mo, maliit lang ang consequences.
Hindi na siya sumagot. At doon ko muling naalala ang sinabi ni Attorney Noreen. Huwag kang maadik sa emosyon ng sagot. Mas mahalaga ang susunod na piraso. Kaya hindi na ako tumuloy sa pagtatalo. Hindi ko kailangan. Sa totoo lang, habang mas konti ang sinasabi ko, mas lalo siyang nababahala. Dahil wala na siyang masisilip na kahinaan na pwede niyang pasukin sa salita. Sa ikatlong araw ng linggong iyon, dumating ang unang update sa bank dispute request. Hindi pa final, pero sapat na para mas tumatag ang likod ko. May findings na may representative-assisted request na ginamit sa account servicing records ko, na nakabase sa authorization documentation na dapat limitado lang sa particular na concerns noong nasa abroad ako. Hindi pa nila basta-basta tinatawag na fraud sa unang sulat. Maingat ang bangko, pero malinaw ang tono. May irregularidad na kailangan niyang ipaliwanag. At kapag ang institusyon na mismo ang nagsabing may irregularidad, nag-iiba ang timpla ng hangin sa paligid ng sinumang nakinabang sa kalituhan. Makalipas ang 2 oras, nagring ang cellphone ni Rico habang nasa sala siya. Nasa hagdan ako noon, pababa, at hindi ko sinasadyang marinig ang bungad ng usapan. "Oo, branch po ba to?" Sagot niya, pilit ang pagiging kalmado. Tumigil ako sa gitna ng hagdan. Hindi ko naman po ginalaw ng walang basehan." Mula sa posisyon ko, kita ko ang likod niya. Nakatayo siya, pero halatang naninigas ang balikat niya. May mga linyang lumalalim sa leeg ng taong pilit hindi nagpapanik. "May authorization po ako noon." Iyon na ang sapat para sa akin. Dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, pero hindi niya ako napansin agad. Nang mapalingon siya at makitang naroon ako, saglit siyang natigilan sa pagsasalita. "Sandali lang po," sabi niya sa kausap, tapos tinakpan ng mic ng cellphone. "Nakikinig ka?" Tinitigan ko siya. "Bahay ko to." Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Dumiretso ako sa kusina at kinuha ang pitchal ng tubig. Pero sa loob-loob ko, may isang mabigat na bagay na unti-unting bumitaw sa dibdib ko. Hindi dahil masaya ako. Hindi dahil natutuwa akong nahihirapan siya, kundi dahil sa wakas, hindi na ako ang nag-iisang nakararamdam ng bigat ng katotohanan. May pumipindot na ring labas sa kanya. At hindi lang yun. Kinabukasan ng gabi ring iyon, si Mara ang nagsimulang kausapin ako. Hindi ko siya inaasahan. Hindi rin siya kumatok. Paglabas ko sa gate para kunin ang isang sealed envelope mula sa courier, nadatnan ko siyang nakatayo sa kalsada. Mga 2 bahay ang layo. Naka-plain na blouse siya at maong. Walang makeup, walang yabang sa tindig. Kung hindi ko alam ang buong kwento, iisipin kong simpleng babaeng may pinagdaraanan lang siya. Pero kilala ko na ang uri ng katahimikan niya. "Emily," sabi niya. Hindi ako lumapit. "Bakit ka nandito?" "Gusto lang kitang makausap. Wala tayong dapat pag-usapan. Pakiusap." Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. Hindi para manginsulto, kundi para ipaalala sa sarili ko na hindi ito simpleng esenang pambabae laban sa babae. Makadaling mahulog sa ganoong seming dahil iyon ang gustong-gusto ng mga nalalaking tumatakas sa pananagutan, na ang 2 babae ang magbanggaan habang siya ang kawawang naiipit sa gitna. Hindi. Hindi ko ibibigay sa kanila ang ginhawang iyon. "Anong kailangan mo?" tanong ko. Napahawak siya sa strap ng bag niya. "Pwede bang ihinto mo na to?" Napakabagal kong napatanggo. Parang gusto ko munang namnamin ang kapal ng linyang iyon bago ko sagutin. "Anong eksaktong hinihinto ko? Alam kong galit ka at may dahilan ka. Pero pwede bang, wag mo nang dalhin sa records at ganyan? Lalabas din namang ano?" Naumid siya. "Nakabit ka?" Diretso kong sabi. Namutla siya. "Huwag mo nang iikot, Mara. Alam mo kung saan ka noong gabi. Alam mo kung anong bahay ang pinasok mo. Alam mo rin siguro kung bakit may number mo sa utility attempt." Napakurip siyang mabilis. Maliit na reaksyon lang pero nakita ko. At doon ko napatunayan na tama ang hinala ko. Hindi lang siya basta pasahero sa relasyon nila. May papel siya sa pag-aayos ng buhay na walang ako. Hindi ko lahat alam. Pero sabi niya, "Pero may alam ka."
Sinabi kasi ni Rico na hiwalay na kayo in everything except papel. Napatawa akong mapait. At naniwala ka? Hindi ko alam ang buong totoo. Pero komportable kang tumira dito. Hindi siya makatingin diretsyo. Komportable kang bumukas ng pinto para sa deliveries. Komportable kang ipagamit ang number mo sa requests. Komportable kang umupo sa kusina ko, matulog sa bahay ko, gumamit ng gamit na ako ang bumili. Hindi ko gustong umabot sa ganito. Minsan gusto kong itanun sa mga taong ganyan kung kailan ba nila inaasahang umabot ang mga bagay. Sa unang kasinungalingan pa lang? Sa pangalawang gabing pumasok ka sa bahay ng may asawa? Sa unang perang alam mong hindi para sa'yo? O hinihintay mo nilang may masira ng totoo bago nila matawag na ganito? Hindi ko rin gustong umabot sa ganito, pero hindi ako ang nagbukas ng pinto. Natahimik siya. Pagkatapos halos pabulong na lang ang sumunod niyang sinabi. May ginastos na hindi ko alam na galing sa'yo. At doon ko naramdaman ang isa pang domino na dahan-dahang bumibitaw. Hindi ko siya tinanong agad. Pinagmasdan ko lang siya. Natatakot na siya. Hindi dahil nasasaktan siya para sa akin. Huwag tayong umasa ron. Natatakot siya dahil nagsisimula ng lumubog ang lupa sa ilalim ng mga paa niya. Anong mga ginastos? Tanong ko. Puhunan sa maliit na shop, advance sa renta sa storage, ilang gamit. Naramdaman kong kumirot ang batok ko. Storage, ibig sabihin hindi pang araw-araw na butas lang ang pinag-uusapan. May plano, may struktura, may ginagamit na pondo para sa buhay na gustong tumayo kahit hindi ako kasama. Alam mo bang pera ko iyon? Hindi siya sumagot. Sagutin mo. Sa wakas tumanggo siya. Mabagal. Nahihiya? Hindi. Takot. Iyon ang mas totoo. Sabi niya babayaran din naman. Napapikit ako. May mga salitang hindi naman malakas pero kayang lumaslas sa huling natitira sa loob mo. Babayaran din naman. Parang ang dali. Parang pwede mong hiramin ng ilang taon ng pagod ng ibang tao para lang sa convenience mo basta may balak ka raw ibalik balang araw. Sa sandaling iyon, gusto kong sigawan siya. Gusto kong ipamukha sa kanya ang lahat ng hating gabi sa ibang bansa na tinapay lang at kape ang kinain ko para makapagdagdag sa remittance. Gusto kong sabihin kung ilang Pasko ang wala ako sa pamilya para lang may maayos kaming bahay. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Dahil mas mabigat ang isang malinaw na tanong kaysa isang magulong sigaw. Magkano? Hindi ko alam lahat, pero may ledger si Rico. Napaangat ang tingin ko. Ledger. Hindi spreadsheet, hindi random chat. Ledger. Ibig sabihin may talaan. At kung may talaan, may bakas. Taga saan? Nasa old cabinet sa stockroom yata, iyong maliit na black notebook. Hindi na ako nagsalita. At sa unang pagkakataon mula nang nangyari ang lahat, kusang umatras si Mara nang hindi ko siya tinataboy. Hindi niya kailangang sabihan pa. Alam niyang sapat na ang naibigay niyang impormasyon para mas lalo pang humigpit ang pagkapit ng proseso sa leeg nilang dalawa. Pagkapasok ko sa bahay, hindi ko agad hinanap ang notebook. Hindi dahil ayoko, kundi dahil sa laban na ito, natutunan kong huwag padalos-dalos. Kinagabihan, habang nasa banyo si Rico, kinuha ko ang cellphone ko at nag-message kay Ate Noreen. May possible financial ledger, black notebook, stockroom cabinet. Saglit lang, nag-reply siya. Huwag mong galawin ng may padalos-dalos. Document first. Kung accessible at nasa shared home premises, maingat na kukunan mo ng pictures bago may mawala. Iyon ang ginawa ko. Nang madaling araw, noong tulog na si Rico sa couch downstairs dahil hindi na kami magkasama sa kwarto, binuksan ko ang stockroom sa likod ng dirty kitchen. Mainit, maalikabok, at amoy karton na matagal nang hindi nagagalaw. May mga lumang electric fan, Christmas decor, isang sirang rice cooker, at sa pinakailalim ng maliit na cabinet na andonga, isang itim na notebook. Hindi ko muna kinuha palabas, binuksan ko lang ng marahan at sa unang pahina pa lang, muntik akong mawalan ng balanse. May petsa, may halaga, may labels. M. Puhunan, Storage ADV, Replacement from Remittance, E-account, temp use. E-account,
Emily account. Hindi ko alam kung matatawaran ba ako sa kabastusan o masusuka sa linaw ng lahat. Kumuha ako ng litrato, isa-isa, lahat ng pahinang may petsa, halaga, at initials. Hindi ko na kinailangang basahin lahat para maintindihan ng pinakaimportante. May talaan ng paggamit sa perang pinadala ko at hindi iyon puro bill sa bahay. May bahagi roong malinaw na inilihis. At sa mismong oras na iyon, sa gitna ng malialikabok na stockroom na iyon, alam kong pumasok na sa bagong yugto ang laban. Hindi na sila pwedeng umasa sa paliwanag lang, dahil may bakas na ang pera. At sa oras na may bakas na ang pera, hindi na simpleng relasyon ang nakataya, kundi pananagutan. May kakaibang tunog ang takot kapag unti-unti nang nawawala ang mga pader na pinagtataguan nito. Hindi ito laging sigaw, hindi laging pagmamakaawa. Minsan, ang tunog ng takot ay yung marahang pagsara ng pinto habang may kausap sa telepono. Yung sunod-sunod na chat notifications na biglang dinidelete. Yung kubyertos na mas malakas ang bagsak sa plato kaysa dati. Yung hingang mabigat ng taong alam nang hindi na niya kayang kontrolin ang kwento. Iyon ang tunog ni Rico sa bahay namin habang lumalalim ang mga araw. Hindi na siya gaanong lumalabas ng kampante. Hindi na rin siya makapagpanggap na simpleng tampuhan lang ang lahat. Minsan, aabutan ko siyang nakaupo sa sala, nakatitig lang sa pader na parang may iniisip na version ng hinaharap na hindi niya gusto. Minsan maririnig ko ang mahinang pagtatalo niya sa telepono, malamang kay Mara o sa nanay niya. At sa bawat araw na lumilipas, mas kumakapal ang katahimikan sa pagitan namin. Pero sa labas ng bahay, doon lalo gumalaw ang domino. Dahil sa notebook na nakuha kong litrato, nakagawa si Attorney Noreen ng mas malinaw na follow-up communication. Hindi pa iyon final accusation, maingat pa rin. Pero sapat ang laman para ipakita na may documented basis kami para singilin ng accounting, turnover of records, at restitution ng mga halagang hindi maipapaliwanag bilang lehitimong household expense. Nang ipinadala ang formal follow-up, doon ko unang nakita si Rico na totoong nabawasan ng yabang. Gabi iyon, kakatapos ko lang maghugas ng plato nang lumapit siya sa kusina, hawak ang papel na parang mainit. "Saan mo nakuha to?" tanong niya. "Alin?" "Huwag mo akong lokohin, Emily. Yung accounting entries." Pinunasan ko ang mga kamay ko. "Sa bahay? Pinakialaman mo ang gamit ko? Huwag mong baliktarin. Private yun." Hindi ko napigilan ng tumawa ng mapait. "Private? Katulad ng pera ko?" Napatigil siya. "Tingnan mo nga tayo," sabi ko. Dahan-dahan pero malinaw. Noong kailangan mo ang pangalan ko, ang pirma ko, ang remittance ko, hindi private. Pero ngayong may notebook na nagpapatunay kung saan napunta ang ilang doon, biglang private. Hindi naman lahat ng nakasulat dyan ay ganulang ibig sabihin. E di ipaliwanag mo sa papel. Doon siya napaatras ng kaunti. Hindi ko alam kung dahil pagod na siya o dahil sa wakas, nararamdaman na niyang hindi na ako papasok sa bitag ng emosyon. Gusto niya sanang mag-away kami ng personal para may pagkakataon siyang palabasing pareho kaming emosyonal, pareho kaming mali, pareho kaming nadala. Pero hindi. Hindi ko ibibigay sa kanya iyon. "Bakit mo ba gustong sirain lahat?" tanong niya. Doon ako napatingin sa kanya ng matagal. Iyon talaga ang tingin nila sa accountability, no? Paninira. Kapag silang unti-unting sumisira sa pundasyon mo, nagkamali lang. Kapag ikaw ang nagbabalik ng ayos gamit ang katotohanan, sumisira ka. "Ako mang sumisira?" Mahinahon kong tanong. "Rico, hindi mo ba talaga naririnig ang sarili mo?" Hindi na siya nakasagot. Kinabukasan, si Celila naman ang tumawag. Hindi na tulad noong una na malamig lang. Ngayon, may halong irita at pagkapraning na ang boses niya. "Emily, ano ba talagang gusto mo?" Bungad niya agad. "Nasabi ko na po iyon. Hindi ba sapat na nagkamali ang tao? Kailangan mo pang ipahiya?" "Wala pa pong publikong kahiyan. Kayo lang po ang natatakot na magkaroon."
bastos ka. Hindi po, malinaw lang. Narinig ko ang paghigpit ng hininga niya sa kabilang linya. Hindi mo ba naiisip na kapag itinuloy mo to, pati pangalan ng pamilya madadamay? Pamilya. Muntik na akong matawa. Kung hindi dahil nakakatawa, kundi dahil ang dali nilang gamitin ang salitang iyan kapag kailangan nila ng panangga. Noong nilalakad nila ang records, wala ako, hindi nila inisip ang pamilya. Noong may ibang babaeng nasa bahay ko, hindi nila inisip ang pamilya. Noong may perang inilihis mula sa pinaghirapan ko, hindi nila inisip ang pamilya. Pero ngayong may papel ng sumusunod sa kanila, biglang iyon ang gusto nilang isalba. Ang pamilya po, sabi ko, hindi pinoprotektahan sa pagtatakip ng mali. Pinoprotektahan iyan sa pagpigil sana bago pa lumala. Anong gusto mong mangyari kay Rico? Mapahiya? Masira? Ang gusto ko po ay ibalik ang dapat ibalik. Ayusin ang records, umalis ang walang karapatang naroon at tumigil ang paggamit ng pangalan ko. Hindi ka na naaawa. Napapikit ako ng sandali. Hindi dahil tinamaan ako, kundi dahil may mga linya ng matatanda sanay sa emotional blackmail na kayang buhayin ng dating guilt sa loob mo kung hindi ka handa noon. Pero handa na ako noon. Naawa po ako noon. Yun nga ang pinakamatagal kong ginawa. Hindi na siya agad nakasagot. At bago pa niya ibalik ang usapan sa paninisi o pagmamakaawa, ibinaba ko na ang tawag. Noong hapon ding iyon, nagsimula ng kumalas ang ilang taong dati tahimik na pabor kina Rico. Si Ate Tess sa admin office, na dating maingat lang, mas naging formal at direkto sa sagot niya kapag may follow-up. Hindi para kampanihin ako ng personal, kundi dahil malinaw na sa records kung sino ang mas mausay na batayan. Ang utility office, matapos ma-flag ang discrepancy, hindi na tumatanggap ng kahit anong verbal instruction na galing sa bahay nang walang updated verification mula sa akin. At ang pinakamasakit para kay Rico, sa tingin ko, ay hindi ang letra, kundi ang pagkawala ng dating tiwala ng mga tao sa paliwanag niya. Dahil sa totoo lang, sa lipunang tulad natin, maraming bagay ang nakakalusot hindi dahil legal, kundi dahil kilala naman, mabait naman, mukha namang maayos. Pero kapag ang mga ganoong palusot ay nabutasan ng sunod-sunod na dokumento, doon nagsisimulang umurong ang mga taong dati handang magbigay ng benefit of the doubt. Nalaman ko rin sa pamamagitan ni Liza na pati sa side ng ilang kamag-anak ni Rico, may bulungan na, hindi dahil ipinalaganap ko. Sa totoo lang, wala akong pinagsabihan maliban sa mga taong kailangan sa proseso. Pero ang mga taong takot na matuklasan, sila rin madalas ang unang nagpapakalat, paiba-ibang bersyon, palihisang kwento, maraming hindi nyo naman alam ang burong nangyari. At sa bawat ganoong pagsubok nilang kontrolin ang naratibo, lalo lang lumilinaw kung sino ang may itinatago. Makalipas ang ilang araw, may text si Mara. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Handa akong umalis. Matagal kong tinitigan ng screen bago ako sumagot. Hindi usapan ng kalilangan. Sundin ninyo ang nasa notice. Hindi na siya nag-reply agad. Pagkalipas ng isang oras, isa na namang message. May mga gamit ako roon. Sinagot ko lang siya ng maiksi. Kunin sa maayos na oras, may witness, walang drama. Doon ko naramdaman ang pinakamatinding pagbabago sa sarili ko. Dati baka gusto kong personal kong makita siyang umiyak, magmakaawa o mapahiya. Pero habang tumatagal, lalong lumilinaw sa akin na hindi ko kailangan ng ganoong eksena para gumaan ang pakiramdam ko. Ang gusto ko ay kaayusan, hangganan, pagwawasto, pagbabalik. At sa huli, iyon pala ang mas masakit para sa kanila. Hindi dahil may sumigaw, kundi dahil wala nang puwang para sa gulo nilang maging love story na komplikado. Hindi. Sa ilalim ng lahat, ito ay kwento ng paggamit, pangaangkin, at unti-unting pagbura sa taong akala nila ay masyadong malayo para makabalik at maningil.
Noong dumating ang araw ng pagkuha ni Mara ng mga gamit niya, hindi ako nag-ayos. Hindi ako nagsuot ng pinakamagandang damit para magmukhang panalo. Nakasimpleng blouse lang ako at slacks. Hawak ang checklist ng mga gamit sa bahay na hindi niya dapat isama. Naroon si Liza bilang witness at isang kapitbahay na pinagkakatiwalaan kong maging mahinahon kung sakaling magkaroon ng eksena. Walang sigawan, walang sampalan, walang iyakan sa gate. Mas mabigat pa nga roon. Dahil habang isa-isa niyang kinukuhang mga bag niya mula sa kwartong hindi naman talaga naging kanya, kitang-kita sa mukha niya ang bigat ng katotohanang tapos na ang ilusyon. Hindi na siya babae sa isang lihim na pag-ibig. Hindi na siya espesyal na pinili sa gitna ng komplikasyon. Isa na lang siyang taong kailangang umalis sa bahay na hindi kanya, habang may checklist at witness. Pagdaan niya sa sala, napatingin siya sa center table, sa mismong lugar kung saan ko unang nakita ang bukas na bank letter noong gabing umuwi ako. Saglit lang, pero nakita ko ang pag-iwas niya ng tingin agad pagkakapos. Marahil, naalala rin niya na may mga pinto kapag pinasok mo ng walang hiya, darating din ang araw na lalabas ka roon ng wala kang maipagmamalaki. Pagkaalis niya, nanatili si Rico sa loob ng bahay na parang hindi alam kung saan pupunta ang mga mata niya. Ang katahimikan noon ay ibang-iba sa lahat ng nauna. Hindi na ito katahimikang may pagtatago. Ito na yung katahimikang may natitirang guho. At alam kong malapit na. Hindi pa tapos, pero malapit na. Dahil ang huling domino ay hindi kahiyaan, hindi kulungan, hindi rin pagluluhod, kundi ang bagay na mas mahirap tanggapin para sa mga taong nasanay sa pagtatakip, ang maayos, malinaw at dokumentadong pagbabalik sa bawat bagay na inakala nila ay maaangkin nila nang walang kapalit. May mga dulo ng kwento na maingay. Palakpakan, sigawan, tulakan, pagluhod, pag-iyak sa harap ng maraming tao. Pero hindi din nagtapos ang akin. At sa totoo lang, nagpapasalamat ako ron. Dahil pagkatapos ng lahat ng pagkawasak na dinaanan ko, hindi ko na kailangan ng eksenang magiging aliw lang sa ibang mata. Ang kailangan ko ay isang wakas na may saysay. Yung hindi lang basta gumanti ako, kundi may naibalik, may naituwid, at may naisalbang bahagi ng sarili kong halos mawala sa pagtatanggol sa maling tao. Dumating ang formal na settlement discussion makalipas ang ilang linggo. Hindi iyon sa courtroom, hindi rin sa barangay hall na puno ng marites at nakikinig na tao. Sa isang maliit na conference room iyon sa opisina ng abogado ni Rico, kasama si Attorney Noreen sa tabi ko. Malamig ang aircon, maputi ang ilaw, at sobrang tahimik ng paligid na parang pati upuan ay nag-iingat sa bawat kaluskos. May pitchel ng tubig sa gitna ng mesa, 4 na baso, at isang stack ng printed documents na mas makapal pa kaysa sa iniisip siguro ni Rico na haharapin niya noong gabing nakita ko siya kasama si Mara. Nandun si Rico, nandun din si Celia, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na sila mukhang mga taong may puwang-pang pagtakpan ng nangyari. Hindi wasak, hindi lugmok, hindi dramatic. Mas totoo pa ron. Mukha silang pagod na pagod sa bigat ng katotohanang hindi na nila kayang igalaw pabalik sa gusto nilang bersyon. Dumating ang formal na settlement discussion makalipas ang ilang linggo. Hindi iyon sa courtroom, hindi rin sa barangay hall na puno ng marites at nakikinig na tao. Sa isang maliit na conference room iyon sa opisina ng abogado ni Rico, kasama si Attorney Noreen sa tabi ko. Malamig ang aircon, maputi ang ilaw, at sobrang tahimik ng paligid na parang pati upuan ay nag-iingat sa bawat kaluskos. May pitchel ng tubig sa gitna ng mesa, 4 na baso, at isang stack ng printed documents na mas makapal pa kaysa sa iniisip siguro ni Rico na haharapin niya noong gabing nakita ko siya kasama si Mara. Nandun si Rico, nandun din si Celia, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na sila mukhang mga taong may puwang-pang pagtakpan ang nangyari. Hindi wasak, hindi lugmok, hindi dramatic. Mas totoo pa ron. Mukha silang pagod na pagod sa bigat ng katotohanang hindi na nila kayang igalaw pabalik sa gusto nilang bersyon. Maagang nagsalita ang abogado nila.
Pormal, maingat, gaya ng inaasahan. Hindi umaamin ng mga salitang sobra sa kailangan, pero malinaw ang direksyon. Willing silang makipagsettle para maiwasan ang mas malalang legal complications basta malinaw ang terms. At doon ko unang napatunayan sa sarili ko na tama ang pinili kong payoff. Dahil hindi ako pumasok doon para marinig silang magmakaawa. Pumasok ako para bawiin ang dapat bawiin. Isa-isang binasa ang terms. Correction and formal withdrawal of all prior occupancy-related representations that implied my absence meant loss of say in the home. Surrender of duplicate keys and written acknowledgement that no third party had any right of access to the property without my consent. Accounting and restitution schedule for the documented amounts improperly diverted from remittance-linked funds, subject to agreed figures and supporting entries. Written undertaking from RICO that no further use of my name, signature copies, authorizations, or account-related documents would occur under any circumstances. At ang pinakamatinding linya para sa akin, hindi man ito pinakamahaba, ito ang may pinakamaraming bigat. Vacating arrangement and separation of residence use with clear deadline. Sa madaling salita, hindi na po pwedeng ang bahay na pinaghirapan ko ay maging laruan ng mga kasinungalingan nila. May petsa, may pirma, may obligasyon, at higit sa lahat, may pagkilala na mali ang ginawa nilang unti-unting burahin ako sa lugar na ako mismo ang tumulong bumuo. Hindi nagsalita ng marami si Celia sa pulong na iyon. Pero nang dumating ang bahaging binasa ang withdrawal ng kanyang prior witness involvement sa household adjustment submissions, nakita kong bahagya siyang napapikit. Hindi ko natawa sa sakit niya. Hindi ko rin ipinagdasal ang kahihiyan niya. Pero aaminin ko, may kakaibang uri ng hustisya sa pag-upo ng isang taong minsang tumulong magpakinis ng kasinungalingan para marinig ng pormal na ang mismong pinakinis niya noon ay kailangan mayong itumid. Si Rico naman, ilang beses nagbukas ng bibig na parang may gusto pang sabihin. Isang punto pa nga, napatingin siya sa akin na parang umaasang may bakas pa rin ng dating Emily na magpapalambot ng usapan para sa atin. Wala na. Tahimik lang akong nakatingin sa dokumento habang binabasa ni Attorney Noreen ang bawat probisyon na parang tinatahi pabalik ang mga punit sa buhay ko. Nung dumating ang oras ng pirmahan, may sandaling biglang bumagal ang paligid sa pakiramdam ko. Hindi ito thrill, hindi rin tagumpay na masigaw. Mas malalim pa. Parang nakaupo ako sa gitna ng lahat ng gabi sa abroad na iyak akong mag-isa. Lahat ng remittance slip, lahat ng pangakong konti na lang. Lahat ng beses na pinili kong magtiis dahil naniniwala akong may babalikan akong tahanan. At sa mismong sandaling iyon, habang hawak ko ang ballpen, parang isa-isang nagsalansan sa likod ko ang lahat ng dating Emily na pinilit maging matatag para lang makauwi balang araw. At sa wakas, ako naman ang pinili kong protektahan. Pumirma ako, at sa mahinang tunog lang ng dulo ng ballpen sa papel, doon nagtapos ang pinakamatagal kong pagtitiis. Hindi ako umiyak doon. Hindi rin ako ngumiti. Pero pagkalabas ko ng conference room, nang bumungad sa akin ang mainit na hangin ng hapon sa Cavite, doon ako napahinto sa may gilid ng parking lot at huminga ng ubod lalim. Parang ngayon lang ulit kasya ang buong hangin sa dibdib ko. Ayos ka lang? Tanong ni Attorney Noreen. Tumingin ako sa kanya at tumanggo. Oo. At totoo iyon. Hindi dahil wala na akong sugat. Hindi dahil madali ang sumunod na mga linggo. May mga araw pa ring mabigat. May mga umagang gigising kang iisipin mo kung paanong may taong minahal mo ng totoo pero nagawa ka pa ring tabunan ng ganoong kadaling kasunungalingan. May mga gabing babalik ang tanong na, saan ako nagkulang? Kahit ilang beses mo nang sabihin sa sariling, hindi mo kasalanan ang panloloko ng ibang tao. Pero unti-unti, mas lumalakas ang bagong tanong. Ano na ang gusto kong itayo para sa sarili ko mula rito? Doon nagsimula ang tunay na rebirth ko. Hindi ako agad lumipat ng siyudad. Hindi ako nagpakalunod sa revenge glow-up na pang-montage lang sa social media. Mas tahimik ang ginawa ko. Mas totoo. Una, inayos ko ang bahay. Hindi lahat.
hindi renovation na magastos, kundi iyong mga sulok na matagal ko nang gustong baguhin pero laging ipinagpapaliban dahil sa susunod na lang. Tinanggal ko ang kurtinang pinili naming dalawa at pinalitan ko ng mas magaan ang kulay. Inayos ko ang stockroom at itinapon ang mga bagay na wala ng silbi kundi alikabok at alaala. Pinalitan ko ang lock ng gate at pinto. At noong unang gabi na ako lang ang natutulog sa bahay na iyon nang alam kong wala ng ibang susi ang maling kamay, doon ko unang naramdaman ang tahimik na kapayapaan na hindi ko nakuha sa loob ng mahabang panahon. Pangalawa, hininto ko ang paghingi ng sagot sa mga taong hindi naman talaga handang magsabi ng totoo maliban kung napipilitan. Hindi ko na hinabol ang bakit? Hindi ko na rin hinanap ang kailan ka ba nagsimulang magbago? Dahil sa dulo, may mga taong kahit ibigay pa nila ang buong timeline ng panloloko nila, hindi naman noon maibabalik ang mga taong nasayang, ang pagtitiwalang nagnakaw sila at ang kapayapaang matagal nilang ginulo. At pangatlo, pinatawad ko ang sarili ko. Ito ang pinakamahirap. Mas mahirap pa kaysa affidavit. Mas mahirap pa kaysa settlement. Dahil matagal kong kinain ang tanong kung naging sobrang bait ba ako? Kung naging sobrang absent ba ako? Kung dapat ba mas maaga kong napansin? Kung masyado ba akong naniwala? Pero isang araw, habang nagtitimpla ko ng kape sa sarili kong kusina, ang kusinang minsang naging saksi sa pinakamatinding panlilinlang sa buhay ko, bigla kong naisip, hindi kasalanan ng taong marunong magtiwala ang kasamaan ng taong marunong magsamantala. At sa unang pagkakataon, hindi na mabigat ang pangungusap na iyon sa dibdib ko. Malaya na siya. Malaya na ako. Hindi dahil kinalimutan ko, kundi dahil hindi ko nahahayaan ang ginawa nila ang magdikta ng tingin ko sa sarili ko. May mga kapitbahay na kalaunan, unti-unti ring nakaalam ng nangyari. May mga kamag-anak na nagtanong. May mga taong gusto ng buong storya. Pero pinili kong huwag gawing pamabas ang paghihilom ko. Sapat ng alam ng mga dapat makaalam ang totoo. Hindi ko na kailangang magpakain ng detalye sa mundong mahilig manood ng sugat basta hindi kanila. At si Rico, hindi ko na siya binantayan. Hindi ko na rin siyang ginawang sentro ng mga susunod kong araw. Sa totoo lang, iyon ang pinakamasakit na dulo para sa mga taong tulad niya. Ang ma-realize na pagkatapos ng lahat ng pasisinungaling, panlilinlang at pag-aakalang umiikot ang mundo sa mga palusot nila, darating pa rin ang araw na hindi na sila ang pinakaimportanteng bahagi ng kwento mo. Dahil natapos na ang bahagi niyang iyon. At ako, nagsimula na sa bago. Kaya kung may aral mang iniwan sa'kin ng lahat ng ito iyon. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa lakas ng sigaw niya kapag sinaktan siya. Minsan mas makapangyarihan ng tahimik na loob na marunong magtala, magdiis sa proseso at ibalik ang dignidad nito nang hindi kinakailangang sirain ang sarili. At kung ikaw ang nakikinig ngayon, sana tandaan mo ito. Kapag may taong unti-unting inaagaw ang lugar mo sa sarili mong buhay, huwag mong maliitin ang kutob mo. Huwag mong ikahiya ang paghingi ng tulong. At huwag mong isipin na kailangan mong gumawa ng eksena para patunayan nasaktan ka. Minsan, sapat ang katotohanan. Minsan, sapat ang papel. At minsan, ang pinakamatinding ganti ay ang maibalik mo sa sarili mo ang lahat ng muntik nang mawala. Ang bahay mo, ang pangalan mo, ang kapayapaan mo, at ang respeto mo sa sarili. Kung umabot ka rito, isulat mo sa comment ang salitang ibalik kung naniniwala kang may mga bagay na dapat hindi na ipinagmana ka, dapat lang talagang bawiin. At kung gusto mo pa ng kwentong ganito, may bigat, may saysay, at may aral na hindi mo murahin, mag-like, share at mag-subscribe ka. Dahil sa susunod na kwento, baka mas tahimik pa ang simula, pero mas mabigat ang katotohanan.